point of view. Pagkarinig ko sa sinabi ni Yula ay agad akong lumapit sa kanya at hindi ko mapigilan na halikan siya ulit. Malaya niyang tinanggap ang mga halik ko. Tumigil ako at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Totoo ba ang sinabi mo? Tumango lang siya. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. I think I'm fallen in love with you. Bigla ko na lang naramdaman na may pagtingin na ako sa'yo. Hindi ko matanggap noon na may nararamdaman ako para sa'yo pero mula nang makita ko kayo ng babae mo, nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Naluluha niyang sabi. Tinunas ko ang luha sa pisngi niya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko akalain na magkakaaminan kaming dalawa sa oras na ito. Ang sarap sa pakiramdam na pariho pala ang nararamdaman namin sa isa't isa. Please stay with me. Magsama na lang tayo. Mahigpit niya akong niyakap. I'm sorry kung nasabi ko ang bagay na iyon sa'yo. Akala ko kasi mas gusto mo yung lalaking sinasabi mo kaysa sa akin. Nagselos ka ba nang sabihin kong magaling humalik ang kaibigan ko? Siyempre nagselos ako, asawa mo ako tapos sa iba mo gustong magpahalik. Hindi iyon okay sa akin. Huwag mong pagsilosan ang baklang iyon. Tipisngin niya ayaw magpahalik sa akin. Saka nagbibiro lang ako, walang abs ang baklang yon. Kaya wag muna siyang pagsilosan. Kahit na bakla siya, lalaki pa rin siya. May kunting pagtatampo sa pagkakasabi ko. Kaibigan ko lang ang baklang yon. Ako na nga ang umaakit sa kanya, ayaw talaga niya. Baklang bakla talaga siya. Sa kanya nga ako humiram ng make-up eh. Wala ba talagang namamagitan sa inyong dalawa? Wala talaga kaming relasyon. Promise ako naman yung magtatanong sino yung kasama mong babae. Bakit ka pumasok sa apartment niya? Pagtatampo ding tanong ni Yula. Actually sinundan kita doon. Nakikita kanyang labas, pasok ka sa kabilang apartment. Kinunan kayo ng picture at ipinakita sa akin para siguraduhin ikaw ang asawa ko. Kaya pagkakita ko sa'yo na siguro ko na ikaw talaga ang nasa picture. Pero hindi ko naman kabit si Adel. Magkaibigan lang kami. Kayo ng babaeng yon baka naman may relasyon kayo. May selos sa tono ng pananalita ni Yula. Napangisi na lang ako at kita kong nakasimangot siya sa akin na mukhang nagsiselos. Lesbian yon, hindi lang halata. Tropa namin siya ni na Max. Kung paramihan ng girlfriend talo kami sa kanya. Matinik yun sa babae. Kaya pala unang tingin ko sa kanya. Kakaiba ang naramdaman ko. Nagagandahan ako sa kanya. Pati ikaw natatamaan na sa karisma ni Summer. Nagselos ka din ba nang makita mo kami? Oo, walang pag-aalinlangan niyang sabi. Ganon mo ko kamahal. Hindi siya makasagot kasi namumula na ang mga pisngi niya. Ikaw nagselos ka ba? Pinaliktad niya ang tanong sa akin. Mahal na mahal kita. Kita ko sa mukha ni Yula na kinilig siya sa sinabi ko. Ikaw mahal mo rin ba ako? Hindi siya sumagot, hinawakan lang niya ako sa batok at siniil niya ako ng halik. Ibig sabihin mahal din niya ako. Naging mapusok ang paghahalikan naming dalawa. Hanggang sa nauwi sa romansa. Kanina pa namin naririnig ang mga cellphone namin na nagri-ring. Abala kami sa ginagawa namin at walang sino man ang makakaistorbo sa aming dalawa. Matapos ang ginawa namin ay magkayakap kami sa kama. Kanina pa nagri-ring ang mga cellphone natin. Sisipot ba tayo sa kanila? Tanong ni Yula habang nakayakap sa akin. Hayaan mo na lang sila. Ang mahalaga nagkaaminan na tayong dalawa. We were in love kaya wala na tayong dahilan para magsinungaling o magpanggap pa. Tama ka. Dahil napatunayan naman natin na mahal natin ang isa't isa. Teka, kung lesbian si Summer at bakla naman si Adel, maari bang magkatuloyan ang ganon? Tanong naman ni Yula sa akin. Napaisip din ako. Siguro. Depende lang sa kanila. Pinakiusapan ko lang. Naman si Summer na kilalanin ang kaibigan mong si Adel. Gusto kong alamin niya kung may relasyon ba kayo o wala, kung mayroon man nakiusap ako na tulungan niya ako na sirain ang namamagitan sa inyong dalawa, kung mayroon man kayong relasyon. Talaga, pinakiusapan ko rin si Adel na kilalanin ang kasama mo. Tapos paiibigin niya para paghiwalayin din kayo. Kapalit hindi ko sasabihin sa papa niya na bakla siya. Natawa na lang kami bigla. Hayaan na lang natin na kilalanin nila ang isa't isa. Sabi ko. Mukhang bagay silang dalawa, sana sila din ang magkatuloyan, di ba? Kinikilig na sabi ni Yula.
Idi alamin natin kung magkakagustuhan nga silang dalawa. Oo nga baka ma-fall din sila sa isa't isa. Tulad natin, sabi ni Yula. Simula nang magkaaminan kaming dalawa ni Yula ay nagsama kaming dalawa. Yula point of view, this is it. Real husband and wife na nga kami ni Ethan. Umamin kami sa isa't isa na pareho naming gusto ang isa't isa. Ito pala ang feeling na kasama mo ang taong mahal mo at mahal ka, at hindi lang iyon asawa muna siya. Ito ngayon ang nararamdaman ko ngayon, masaya at may halong kilig kapag kasama ko ang asawa kong si Ethan. Napilitan si Ethan na hawakan ang kampanya ng papa niya. Dahil yun ang naging kondisyon ng papa niya para mapanatili sa amin ang bahay ni Yaya Dory. Ako naman naging housewife. Gusto ko kasi na laging siyang inaasikaso tuwing umuwi siya. Pangarap kong maging fashion designer pero nang makilala ko si Ethan, nagbago ang lahat dahil gusto kong maging perfect housewife. Para sa akin dakilang asawa ang isang housewife. Naging close friend kami ni Summer mula nang magkita kaming dalawa. Masaya siyang kaibigan at hindi plastic. Hindi tulad ng mga kaibigan ko na mga plastic. Habang naglilinis ako sa kwarto ay may nakita akong lumang kahon sa ilalim ng kama. Kinuha ko yon at tiningnan. Pagkabukas ko sa kahon na iyon, nakita ko ang photo album na nakalagay sa kahon, maraming sulat at may mga punit-punit pang sulat. Mas inuna kong tingnan ang photo album. Pagkakita ko sa mga picture biglang may kung anong kirot sa puso ko ang naramdaman ko nang makita ang mga litrato doon. Mga litrato ni Ethan at ang ex-girlfriend niya. Ni minsan hindi niya sa akin binanggit ang mga naging ex niya. Nagkikita pa rin kaya sila? Bakit hanggang ngayon nakatago pa rin ang mga litratong ito? Dapat tinapon na niya ito. Kung nakatago lang ito kung saan malamang mahal pa rin niya ang babaeng nasa litrato. Bigla akong nakaramdam ng pagkainis. Ibinalik ko na lang ang photo album sa kahon at ibinalik ko din ulit sa kinalalagyan niya. Tumigil muna ako sa paglilinis dahil bad trip ako sa oras na iyon. Hindi ko alam basta nag-iba ang mood ko. Gusto kong makausap si My Loves kaya lang wala siya sa apartment niya, malamang nasa trabaho siya. Naisip ko na lang maglakad-lakad para mawala ang kirot na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ngayon. Kahit alam kong picture lang ang nakita ko, may selos pa rin akong nararamdaman. Dahil wala akong mapuntahan ay umuwi muna ako sa amin at nagkulong muna ako sa kwarto ko. Kahit papaano na-miss ko ang kwartong ito. Biglang may kumatok sa kwarto ko kaya binuksan ko. Ang maid lang pala, gusto akong makausap ni Mama. Kaya pumunta ako kay Mama. Marami siyang tanong sa akin at sinagot ko naman ang mga tanong niya. Matapos ang pag-uusap namin ay niyaya nila akong kumain doon. Matagal na akong hindi nakakatikim ng luto ni Manang. Almost 6 months na ata. Basta matagal na akong hindi nakakatikim ng luto ni Manang. Pagkahain ni Manang sa paborito kong paksiw ay bigla akong masuka-suka. Manang, bakit po malansa ang paksiw nyo? Napatingin bigla sa akin si Manang at inamoy ang paksiw. Hindi naman siya malansa, iha. Pero Manang malansa. Uli yung amoy niya. Pagrereklamo ko, si Mama naman ang umamoy. Hindi naman siya malansa, baka naninibaguhan ka lang kasi matagal ka nang hindi nakakatikim ng paksiw ni Manang. Tinakpan ko talaga ang ilong ko. Ang weird, bakit ako lang ang nakakaamoy sa malansang isda na iyon? Sinubukan kong tikman pero gusto kong isuka at nagmadali akong tumakbo papuntang banyo at doon nagsusuka. Sinundan ako doon ni Mama sa banyo para siguraduhin okay lang ako. What's wrong with you? Bakit bigla-bigla ka na lang nagsusuka? Hindi ko nga rin po alam, ito pong nagdaang araw bigla-bigla na lang po akong nahihilo at laging pagod. Naduduwal na rin po ako minsan sa mga pagkaing malalansa, baka po may sakit na po ako, Mama. Wala kang sakit, anak. Baka buntis ka lang. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nabuntis po ako. Kailangan mong magpa-check up agad. Sasamahan kita kay Dr. Ramirez. Nagmumog na ako matapos ako magsuka. Sinamahan ako ni Mama sa hospital. Sabi ng doktor ay possibly daw nabuntis ako. Kailangan ko daw gumamit ng pregnancy test para masiguro na totoong nagdadalang tao ako. Sinunod ko naman ang doktor. Pagka-uwi namin ay bumili na ako ng pregnancy test. Habang naghihintay ako sa banyo ay magkahalo ang kaba at excitement ko. Basta di ko maintindihan ang sarili ko.
Paano kung positive? Handa na ba akong maging ina? Handa na bang maging ama si Ethan? Kakayanin ko bang maging ina? Ang daming kong tanong na di ko pa nasasagot. Hito natitingnan ko na ang resulta. Positive. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Matutuwa ba ako? Malulungkot o mae-excited? Ano din kaya ang magiging reaksyon ni Ethan pag sinabi kong buntis ako? Masaya akong naghihintay sa pag-uwi ng asawa kong si Ethan. Hindi ako makapaghintay na sabihin sa kanya na buntis ako. Nagpa-practice pa nga ako kung paano ko sasabihin. Madaling araw na pero hindi pa rin siya dumarating. Bakit kaya hanggang ngayon hindi pa siya dumarating? Sinubukan ko siyang tawagan. At nang sagutin niya ang phone niya isang babae ang sumagot na ikinagulat ko. Bakit babae ang nakasagot sa phone ni Ethan? Bigla ulit ako nakaramdam ng kirot at pananakit ng puso ko. Tinakalma ko ang sarili ko. Baka ka-office mate lang niya ang babaeng iyon. Hello, nasaan si Ethan? Mahinahon kong tanong at pinapakalma ang sarili ko. Naiwan ni Ethan ang cellphone niya dito sa bahay. Di ko na tinapos ang sasabihin ng babae dahil ni-off ko na ang cellphone ko. Alam kong hindi yon si Summer, ibang babae yon. Pero sino? Bakit nasa bahay siya ng babaeng yon? Ano na naman ba ang ginagawa doon ni Ethan? Ang dami na namang gamogalo sa isip ko. Hindi ko maiwasang mapaluhan na lang. Naiinis na ako ngayon. Mula nang magtrabaho si Ethan sa kampanya ng papa niya ang laki na ng ipinagbago niya. Yung parang hindi ko na siya kilala hindi tulad ng dati na iniinis niya ako pero ngayon hindi na. Bibihira lang kaming mag-usap dahil wala na siyang oras sa akin. Minsan late na siyang umuwi kaya hindi ko talaga maiwasang mapaisip ng masama. At dagdag pa itong nasaksihan ko na may babaeng sumagot sa cellphone niya. Lalo talaga akong napapaisip. Pumasok na lang ako sa kwarto at nilock ko talaga ang pinto. Ayaw ko siyang papasukin. Bahala siya kahit di na siya umuwi. Habang hinihintay ko siya sa kwarto naramdaman kong dumating siya. Pinubuksan niya yung pinto ng kwarto. Akala ko kakatok siya at magpupumulit na pumasok pero bakit hindi man lang siya kumatok? Ayaw ba niyang pumasok sa kwarto? Dahan-dahan akong sumilip sa labas ng kwarto. Nakita ko doon nahiga si Ethan sa sofa. Bakit? Bakit siya nagbago ng ganito? Hindi ko ulit maiwasan na mapaiyak na lang. Napapasuntok na lang ako sa dibdib ko pakiramdam ko kasi hindi na ako makahinga sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Nahiga na lang. Ako sa kama at doon ibinuhos ang sama ng loob ko. Kinaumagahan ay late na ako nagising, nakita ko bukas na yung pinto ng kwarto. Baka nagpalit lang siya ng damit kanina. Pwede pala niyang buksan iyon kagabi pero bakit di siya pumasok sa kwarto? Di ko naman maiwasang maging malungkot. Pumangon na ako sa kama. Pansin ko na wala na siya sa bahay, 9 AM na pala. Ano ba ang aasahan ko doon? Siyempre aalis siya ng maaga para makapagtrabaho. Inabala ko na lang ang sarili ko na magluto para sa almusal ko. Habang naghihiwa ako ng onion ay bigla ko na lang naramdaman na may yumakap mula sa likuran ko. Good morning honey. Sabay halik sa pisngi ko. Hindi pala siya umalis ng bahay. Hindi ko siya kinibo dahil nagtatampo ako sa kanya. Dahil di ko siya kinibo ay pinaharap niya ako sa harapan niya. What's wrong? May nangyari ba? Bakit di mo ako kinakausap? Dahil ba late na akong dumating sa bahay kagabi kaya naglock ka ng pinto? Tanong niya sa akin. Nakasimangot lang ako at ayaw ko siyang titigan. Honey, galit ka ba? Kausapin mo naman ako please. Pamimilit sa akin ni Ethan dahil ayaw ko siyang kausapin. Hoy, kausapin mo naman ako ano ba ang nangyayari sa'yo? Sa sobrang inis ko pinagbabatok ko ang maskulado niyang dibdib. Katatapos lang niyang maligo kaya wala siyang suot na pang-itaas. Hoy, ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ko namang mapigil ang mapaluha kaya niyakap niya ako ng mahigpit kahit di niya alam ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Bakit ba ayaw mong sabihin kung bakit ka nagkakaganyan? Hindi ako manghuhula, hindi ko mahulahan ang galit mo sa akin. Tell me now, bakit ka nagagalit sa akin? Ikaw kasi alam kong may babae ka. Kaya ako nagagalit sa'yo. Sabi mo mahal mo ako. Pero bakit naghahanap ka pa rin ng iba? Nakakainis ka. Naiiyak kong sabi. What are you talking about?
Wala akong babae. Hindi ako naghahanap ng iba. Mahal kita, kaya bakit ako maghahanap ng iba? Pagpapaliwanag ni Ethan. Mahigpit na naman niya akong niyayakap. Kung wala kang babae, sino yung nakasagot sa phone? Huwag kang mag-deny, babae yun, naiwan mo daw yun sa bahay niya. Anong ginagawa mo sa bahay ng babaeng yun? Tapos hating gabi ka na umuwi. Natawa lang siya. Bakit natatawa ka dyan? Bakit nagpapatawa ba ako? Hindi naman ah. Iyak kong sabi at naiinis talaga ako kasi may gana pa siyang pagtawanan ako. Umiiyak na nga ako at galit tapos pinagtatawanan pa ako. Galing ako sa bahay kagabi. May family dinner kami, dumating kasi ang ate ko. At malamang si ate yung nakasagot sa phone ko. Kaya tahan na honey, wag ka nang umiyak. Hindi ko alam kung hihinto ba ako sa pag-iyak. Nyakap ko na lang siya ng mahigpit. Ang buong akala ko kasi may iba na siyang babae. Kung ano-ano tuloy naiisip kong masama. Iniangat niya ang mukha ko sa mukha niya. At pinyunas ang mga luha ko na kanina pa tumutulo. Paano ba kita mapapatawa? O ganito na lang, mamili ka dito, hahalikan kita o hahalikan mo ako. Nang mapansin niyang masama na ang tingin ko sa kanya ay binawi na lang niya ang sinabi niya. Sige, ako na lang ang hahalik sa'yo. Pilyo niyang sabi. Pinigilan ko ang labi niya na halikan ako sa pamamagitan ng kamay ko. Bakit mo ako pinigilan? Mabaho, hininga ko. Kagigising ko lang. I don't care. Kinuha niya ang nakaharang na kamay ko sa labi niya at hinalikan na niya ako. Dahil gustong gusto ko ang mga halik niya ay napawi ang galit at sama ng loob ko sa kanya. Huwag ka nang magselos, wala akong ibang gusto kundi ikaw lamang, yan ang tandaan mo. You are my everything at hinding-hindi kita ipagpapalit sa ibang babae, yan ang pangako ko sa'yo. Pangako sa akin ni Ethan. Talaga sino yung kasama mong babae sa picture na nakatago sa kahon? Yung kahon sa ilalim ng kama. Sino yon? Ex mo ba yun at lagi ba kayong nagkikita? Tanong ko na naman sa kanya. Ano ka ba, pati picture namin ng ex ko pinagsisilosan mo? Oo, ex ko yun. Mahal ko yun, siyempre lagi ko siyang dinadalaw. Galit akong napatingin kay Ethan. At nginitian lang ako. Sinasabi ko na nga ba Inis na sabi ko, she is already dead. Kaya wag mong pagsilosan ang patay. Lagi ko siyang dinadalaw. Sana wag mo akong pagbawalang dalawin siya. Pakiusap niya sa akin. Tahimik lang akong tumango. O ano, hindi ka na ba galit sa akin, honey? Tanong niya sa akin. Tumanggaw lang ako, pero may halong pagtatampo pa rin. Mahigpit niya akong niyakap pero kumawala muna ako sa pagkakayakap niya sa akin. Honey, may gusto akong sabihin sa'yo. Sabi ko sa kanya na may halong excitement. Ano naman yon, honey? Nakangiti niyang tanong. I'm pregnant. Masaya kong binanggit sa kanya. Really? Hindi makapaniwala si Ethan sa narinig niya. Oo, buntis ako. Masaya kong sabi. I'm really happy na magiging ama na ako. Sa sobrang tuwa niya ay binuhat niya ako at iniikot. Nyakap niya ulit ako ng mahigpit na mahigpit. You make me happy, Yula. I will promise you, aalagaan ko kayo ng magiging anak natin. Masayang masaya niyang sabi. May bakas na luha na sa mga mata niya. Why are you crying? Napatanong ako sa kanya. Wala, tear of joy lang ito. Masayang masaya lang ako na magkakababy na tayo. Sabi niya at ako na ang nagpunas sa luha sa mga mata niya. Ethan point of view. Hindi ko maipaliwanag ang saya ng nararamdaman ko nang malaman kong buntis ang asawa ko. Ito ang tatandaan mo, mahal na mahal kita at sa magiging anak natin. Hinding-hindi ko kayo ipagpapalit kahit kaninong babae pa yan. Lagi mong tatandaan na mag-asawa na tayo, at magsasama tayo sa hirap at ginhawa, sa kasiyahan, at sa kalungkutan sa mga pagsubok na darating pa sa atin, kakayanin natin. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung nagalit ako agad sa'yo. Nadala lang kasi ako sa nararamdaman kong galit sa'yo dahil nagselos ako. Matapos kong malaman na magiging ama na ako ay nagsikap akong alagaan si Yula. Nagpapasalamat ako sa magulang ko na binigyan nila ako ng babaeng mamahalin ako ng ganito. Hindi man maganda ang sinimulan naming mag-asawa ay sa bandang huli ay nagtutulungan kami at nagmamahalan ngayon. Pagkalipas ng mga buwan ay palaki na ng palaki ang tiyan niya.
Kabadong-kabado ako sa mga oras na ito dahil araw ng panganganak ni Yula. Palakad-lakad lang ako sa labas ng delivery room. Magkahalo ang excitement at kaba sa puso ko. Magiging isa na akong ama. Maya't maya ay nakarinig na ako ng iyak mula sa delivery room. Kaya labis ang tuwang nadarama ko. Sabi sa ultrasound, lalaki ang magiging anak namin ni Yula. Matapos ang paghihintay ko ay nakita ko na ang mag-ina ko. Isang napakalusog na bata ang karga-karga ko ngayon. Hindi ko mapigilan na halik-halikan ang anak ko. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga magulang namin. Labis ang tuwa nila habang pinagmamasdan ang napaka-cute kong anak. Masayang-masaya sila habang kinakarga ang malusog nilang apo. Sisiguraduhin ko na magiging maayos at masaya ang pagsasama namin ni Yula kasama ang anak namin. At dito nagtatapos ang aming kwento. Happily ever after. Tunghayan naman natin ang isang kakaibang kwento ni na Adel at Summer sa My Annoying Secretary. To be continued. Subscribe now. Thank you.